Red Cap Brown Oranda. Tagasalin, Lorbre Studio Editor, Lorbre Studio. Mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa sa Beta Ox BEL, SOM. Galing ka rin sa Class of 2020. Saang departamento ka galing? Panipi. Sa maliit na daanan sa paaralan, tiningnan ni Gon Shuching ang batang lalaki na may kumikinang na mga mata. Ang taas na 1.7 metro ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, mayroon siyang kakaibang aura sa paligid niya. Ang kanyang determinadong mukha ay may bahid ng katatagan na hindi taglay ng mga estudyante. Puno siya ng pasasalamat sa lalaking tumulong sa kanya noong hapon. Kung hindi dahil sa lalaking ito, hindi niya talaga maisip ang kahihinatnan. Nag-aaral ako ng Business Administration. Maaari mo akong tawaging Wang Xian, nakangiting sagot ni Wang Xian. Business Administration. Magkalapit lang ang mga classroom namin. Hindi ka rin uuwi para sa summer break. Nagpatuloy si Gon Shuching, talagang nagpapasalamat ako sa iyong tulong sa insidente ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin para dito. Ito ay isang simpleng aksyon lamang. Ngumiti si Wang Xian bago nagpatuloy, hindi ako uuwi ngayong summer nakahanap ng summer job sa labas ng paaralan. O talaga, nagkataon lang. Sadly, natanggal ako sa boss ko. Bahagyang nagpout si Gon Shuching. Hehe, tumingin sa kanya si Wang Xian at ngumiti, nandyan lang ang dorm ko. Mag-usap tayo sa susunod. Ikinawin ni Wang Xian ang kanyang kamay habang nagsasalita. Ang iniisip lang niya ay ang ornamental fish at kumita ng pera. Wala siyang karagdagang lakas para isipin ang pakikipag-chat sa isang magandang babae. Diretsong lumayo si Wang Xian. Dahil dito, medyo nabigla si Gon Shuching habang nakatingin sa likod nito. Tapos, bye-bye, ikaw. Ano? Tanong ni Wang Xian nang makita siyang tumigil sa kabila ng mga bagay na sasabihin. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Ito ay lahat salamat sa iyo na ang insidente sa araw ay naayos. Bibilhan kita ng pagkain saglit, sabi ni Gon Shuching. Sige, tumango si Wang Xian. Gayunpaman, mapait siyang ngumiti matapos tingnan ang fishbowl at payong na nasa kamay niya. Nasa bulsa ko ang phone ko. Ibibigay ko sa iyo ang number ko at pwede mo akong i-add niyan. Sige, tumango si Gon Shuching. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinagdag si Wang Xian sa WeChat. Sige, hindi na ako kukuha ng oras sa iyo. Paalam. Kinawayan siya ni Gon Shuching matapos ipadala ang friend request. Paalam. Tumango si Wang Xian bago mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng dormitoryo. Nawala ba ang aking kagandahan? Hinawakan ni Gon Shuching ang kanyang mukha habang nakatingin sa likuran ni Wang Xian na wala sa sarili. Kung may ibang tao na tumulong sa akin, marahil, napakakakaibang tao. Baka may girlfriend na siya. Panipi. Bulong ni Gon Shuching sa sarili. Saglit siyang nag-alinlangan bago nilabas ang phone niya at nag-message sa kaklase niya na nasa business administration din. Xiaoya, mayroon bang isang lalaki na tinatawag na Wang Xian sa iyong klase? Panipi. Wang Xian. Oo. Ano ang problema? Don't tell me nililigawan ka niya. Hindi pwede iyon. Siya ay isang medyo introvert na tao. Makalipas ang ilang 10 segundo, nakatanggap siya ng reply mula sa kanyang kaklase. Introvert. Tiningnan ni Gon Shuching ang mga reply messages mula kay Xiaoya at nag-isip ng malalim. Sagot niya, hindi. Talagang tinulungan ako ng lalaking ito ngayon at gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Medyo iba siya sa iba. Talagang nakatulong sa iyo. O Diyos sa Shuching, iniisip mo bang pakasalan siya para ipakita ang iyong pasasalamat? Medyo kilala ko si Wang Xian dahil nasa dormitoryo siya ng boyfriend ko. From what my boyfriend told me, his family background's conditions is really bad and his sister is all he has as family. Hindi lang kailangan niyang magtrabaho para sa kanyang pamumuhay, kailangan pa niyang buhayin ang kanyang kapatid na babae. Hindi siya sumali sa anumang group outing sa kanyang unang taon sa paaralan. Sa katunayan, bihira siyang sumama sa kanyang mga kasama sa kwarto sa anumang pagtitipon. Kawawa talaga siya. Kawawa. Medyo nalito si Gon Shuching nang makita niya ang sagot ni Xiaoya. Ngunit pumunta siya sa first grade restaurant para sa tanghalian ngayon. May gagawin ba siya sa first grade restaurant? Panipi. Nalito si Gon Shuching ngunit pagkatapos ay sumagot, sige, nakuha ko. Sa sinabi mo, magaling ang lalaking ito. Oh, aking Diyos sa Shuching, hindi ka maaaring magseryoso. Kailangan mong mag-isip ng 3 beses tungkol dito. Panipi. Huwag mo masyadong basahin ito. Focus ako sa pag-aaral ko ngayon. Walang ideya si Wang Xian na ang babaeng ito ng paaralan ay sumasalamin sa kanya. Sa sandaling ito, bumalik siya sa kanyang dormitoryo. Nilock niya ang pinto ng kwarto at tuwang-tuwang tumitig sa 8 gold pies sa fish tank. Nagtataka ako kung ang pagkapagod ay magiging malaki. Sinandok ni Wang Xian ang isa sa gold pies at inisip ang sarili. Sa isang pag-iisip lamang, tinurok niya ang dragon energy sa katawan ng itim at puting gold pies. Ang lahi ng gold pies na ito ay rancho at nagkakahalaga ito ng $120 para sa isa. Ito ay maaaring ituring na medyo mahal. Naghahanda siyang i-upgrade ang gold pies sa pinakamahalagang red cap brown oranda. Sa makatuwid, ang lahat ng gold pies na napili niya ay may mga katulad na kulay sa red cap brown oranda. Sa pagpasok ng dragon energy sa katawan ng gold pies, isang kwersang kumokontrol ang dam alloy sa loob nito. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wang Xian. Ang lahi ng dragon ay may ganap na kontrol sa mga hayop sa dagat at maaaring i-upgrade ng dragon energy ang iba pang mga hayop sa dagat. Kinuha niya ang kanyang telepono at in-upgrade ang goldfish ayon sa larawan sa telepono. Tapos na, sa pagtingin sa binagong red cap brown oranda, ang mukha ni Wang Xian ay puno ng pananabik. Ang red cap brown oranda na na-upgrade gamit ang dragon energy ay mas maganda kaysa sa mga nasa larawan. Bukod dito, mayroon itong maharlikang aura sa paligid na parabang ang isda ay mula sa isang marangal na lahi. Bukod pa riyan, ang red cap brown oranda na ito ay mukhang napakasigla. Kung ihahambing sa iba pang red cap brown oranda, tiyak na isa ito sa pinakamataas na tier. Napakaganda nito. Gayunpaman, ang pag-upgrade ng isang red cap brown oranda ay mauubos ng 2 puntos ng dragon energy. Ang pagkapagod na ito ay isang ngunit mataas. Kung mag-upgrade ako ng mas malalaking isda tulad ng arwana at koi carps, malamang naaabutin ng 20 hanggang 30 dragon energy. Bahagyang kumunat ang noo ni Wang Xian. Nakakuha lamang siya ng 20 puntos ng dragon energy matapos lamunin ang libu-libong gin ng isda sa buong lawa ng paaralan. Matapos tulungan si Gon Shuching sa hapon, 19 na puntos na lang ang natitira sa kanya. Kumita muna tayo. Makukuha ko ang dragon energy sa pamamagitan ng paglamon ng isda sa lawa o karagatan. Bukod dyan, maaari ko ring ipunan ito sa pamamagitan ng pagsasanay sa paglilinang.
Napaisip si Wang Xian sa kanyang sarili. Napakahalaga pa rin ng pera sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-upgrade gamit ang Dragon Energy. Di nagtagal, maraming Red Cup Brown Oranda ang nalikha. Sa pagtingin sa masigla at maliksi na Red Cup Brown Oranda sa fishbowl na puno ng punanibik ang kanyang mukha. 8 gold pies. Kung susundin natin ang kasalukuyang presyo sa merkado, ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Xian. Kung talagang makakakuha siya ng 2 milyon, hindi na niya kailangang magtrabaho ng part-time sa hinaharap. Mapapayagan din niya ang kanyang kapatid na tunay na masiyahan sa kanyang buhay universidad. Pangalan, Wang Xian. Lahi. Tao, kakayahang mag-transform sa isang dragon. Antas. Isa. Enerhiya ng dragon. 3,000. Superpower. Mangibabaw sa mga hayop sa dagat, kakayahang mamuno sa anumang mga hayop sa dagat na mas mababa kaysa sa iyong sariling antas. Ubusin ang anumang anyo ng pamumuhay para sa pagkuha ng enerhiya ng dragon. Sining ng paglilinang. Divine Dragon Transformation. Naubos ko na ang 16 na puntos ng Dragon Energy at malinaw na nararamdaman ko na nanghina ako. Kailangan kong mag-cultivate ng masigasig mula ngayon para maabot ang level 2 sa lalong madaling panahon at maging isang tunay na Divine Dragon. Kailangan ko ring magtayo ng sarili kong Dragon Palace. Sa pagtingin sa impormasyon tungkol sa kanyang sarili, nagliwanag ang mga mata ni Wang Xian. Sa isang casual na pagtalon, tumalon siya sa kanyang kama at agad na umupo nang nakakross ang kanyang mga paa dito. Divine Dragon Transformation, nagdidirekta ng Dragon Energy sa katawan. Cruising sa mataas na kalangitan.